Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? At ito, nagbabalik si Superfly. Sunday morning, nakakasawa ng nakakasawa ng pakinggan ng mga balita sa Pilipinas. Ayokong magsalita, ayokong makialam sa politika, pero dahil isa pa rin akong Pilipino, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang nakikita ko sa Pilipinas. Hindi ako maka Duterte, hindi ako maka Marcos or whatever, pero concerned po ako sa ating bayang Pilipinas, which is nakikita ko po garapalan na naman ang panloloko ng ating mga politikong mga korap. Bumalik na naman ang corruption. Nangunguna na yan si Martin Romualdez. Hindi maawat-awat ng pinsan niya. Sabi nga nila, history is repeating. Ewan ko ba, bakit walang magawa ang pinsan niya? Siguro, pagka pumalag yung presidente, parang telenovela, no? Pagka pumalag ka, bubulgar kita kung anong baho mo. Diretsahan tayo. Yung Romualdez na yan, sino ba siya? Siya yung kumokontrol ng mga budget ng mga tao. Masyado na nilang ginigipit yung babae. Yung vice president natin. Obvious na obvious. Bakit hindi mo tignan ang mga ibang departamento mo, mga congressman, yung mga quadcom na yan? Don Gonzales, wala ka na sa Pampanga. Wala ka na. Hindi ka nalulusot. Mga babayaran na congressman. Mga congressman talaga, number 1 sa kurakot yan. Sabagay, hindi natin masisisi. Ano lang naman yung sakop nila, mga distrito. Wala naman silang makukurakot sa mga distrito nila. Kung halimbawa, yung distrito nila, wala lang masyadong business, walang masyadong income yung distrito nila, anong kukurakot nila? So, magkukurakot sila dun sa national. Ang hirap sa inyo mga congressman kayo. Masyado kayong matatalino. Dan Fernandez, kailan ka ba naging judge? Lahat sila. Yung mga convicted na person na si Castro, kailan sila naging judge? Kailan sila naging mambabatas kayo. Pero sa mga session na ginagawa ninyo, nag-aakusa na kayo. Hindi kayo nagtatanong eh. Binabato nyo ang mga akusasyon ninyo sa tao. Bakit Duterte lang ang mga inaano ninyo? Bakit hindi nyo tingnan ang mga nakalipas na administrasyon or mga kapwa ninyo, mga adik na ay nakakatawa. Mga kababayan, wag na ho tayo magpaloko, wag na ho tayo magbulag-bulagan. Pera ninyo ang mga kinukurakot. Hindi mapigilan ni Bongbong Marcos si Romualdez. Dahil nga sa takot na may bulgar ang mga kalokohan ng presidente. Nagsalita lang si VP Sara, alam nyo, hindi nyo masisisi yung tao. Ngayon, binabaligtad ng dalawang si De Lima at si Castro.
na ipafile lang ng impeachment dahil sa mga sinabi niya. Pakinggan niyo sinabi ni ni Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, pagka namatay siya at may nangyari, of course, sinong babalikan? Sa mga ginagawa ninyo ngayon, Martin Romualdez, asawa ni Bongbong, Lisa, at saka yung presidente. Sino babalikan? Di ba? Ang sinabi niya, pagka namatay siya, hindi niya sinabing, habang nabubuhay ako, papatayin ko kayo. Ewan ko kung bingi or hindi nakakaintindi sa mga sinasabi ng mga tao o ni Sara. Pakinggan yung mabuti ang sinabi niya bago kayo mag-react. Masyado kayong nagbabaliktad. Kumbaga, pagka may narinig kayo, dadagdagan ninyo. I-collaborate ninyo. Ito sinabi niya papatayin si Bongbong Marcos, si Lisa, at saka si Martin. Ang sinabi niya, pagka namatay siya. Ay nako. Dilima, nakulong ka na. Bakit kapakinggan ng mga tao? Tsaka yung Castro na yan. Kawawa yung mga teacher. Party list pa naman ng mga teacher yung Castro na yan. Bakit ninyo binoboto ang mga tao na yan na convicted? Sa Pilipinas lang naman yung mga na yan eh. Mga convicted ka na, makakahabol ka pa, makakapagposisyon ka pa, makakaroon ka pa ng power. Sipin mo, convicted si Castro, siya ang nagpa kay Atty. Lopez. Pwede pala yun. Convicted ka, pwede kang mag-send. Tsaka ito si Atty. Lopez, contempt lang. Hindi siya convicted. Bakit mo ilalagay sa kulungan? Mga inutil talaga pag-uisip. Ewan ko, napaka-bobo. Bobong-bobo. Ang mga tao naman, kung ako siguro ang nakikinig sa mga isyong ganyan, pakinggan nyo muna ang tamang salita, ang tamang gawain ng isang tao, ang tamang pamumuhay o background. I-background check ninyo kung bago nyo paniwalaan sa mga sinasabi nila. Si Chua, yan. Bakit kasama ni Romualdez umahawak ang nagdidesisyon sa mga budget sa Pilipinas? Ay nako, hindi na nagbago. Bumalik na naman ang basura ang sistema sa Pilipinas. Tingnan nyo naman si Romualdez kung makareact. Parang abnoy. Mahirap na lang. Alam mo, kaya tinawag ko siyang Abdoy. Kaya sinasabi niya, ano ta? Normal ka bang tao? Leader ka? Gumagano, ngeng. Parang, buti na lang nasa Canada ako, hindi ako. Ay nako, ano pa kaya kung ma-extend pa ang power? Mga kababayan, pagka na-extend ang power ng mga yan, lilimasin ang pera ninyo. Mga pag-e-election, tignan natin. Tignan nyo kung iboboto nyo pa yan, tama nga sinabi ni Balatbay, binibigyan ko sa election 500, 1,000, sila kumukurakot milyon. Bayan, oo, wala ako sa Pilipinas, pero obvious po ang pangungurakot nila.
gising po kayo, gising. Yun lang po mga advice ko. Ang hirap pong, kaming mga OFW, hindi po kami tanga. Nakikinig po kami sa mga sinasabi ng mga ibang lahi para matututunan namin ang mga marunong kaming makinig. Pakinggan ninyo at tingnan ninyo ang nangyayari sa Pilipinas. Bago ninyo iboto yan, kahit na binigyan kayo, kunin nyo ang pera. Huwag nyo silang iboto. Grabe. Grabe. Masyado nilang ginagamit ang power na yun, na inaabuso. Hanggang nakaupo yung mga yan. Walang mangyayari sa Pilipinas. Nasaan na yung mga build program? Dahil wala. Kinuha na nila yung mga pondo, kinuha na nila yung mga budget. Dahil gusto nga, pakinggan nyo sinabi ni Sara. Nung tumatakbo nung election, nagre-reklamo daw si Romualdez dahil walang budget. Wala silang budget pangumpanya. Ano sinabi ni Romualdez? Ni Sara? Mayroon tayong pera, kunin mo. Tapos ano sabi mo? Di bale. Romualdez. Di bale. Pagka nanalo tayo, babawin ko lahat. Yan, ginagawa na niya. Binabawian na kayo. Ay, nako. Magising na po kayo mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas. Magmasid-masid kayo. Malapit na ang eleksyon. At ginawa ko itong video na to para paabot ko sa inyo advice. Magpaalala po ako, hindi na po biro-biro nangyayari dyan sa Pilipinas.